Okay, so ang topic naman ngayon is magnetism. So ano ba pag sinabing magnetism? Scientifically, magnetism comes from electrons spinning and orbiting around the nucleus. Electron spinning, orbiting around the nucleus. Okay, so yon ang ating magnetism. So para bagang imagine niyo ang electrons ay maliliit na trumpo, ano, at ang mga trumpo, syempre umiikot yon, ano. And also electrons naman as a car na nagre-race, so paunahan, ano, ganon, ganon kabilis. So imagine niyo yun yung ating mga electrons, umiikot na trumpo, maliliit na umiikot na trumpo, maliliit na racing cars, ano. Yung motion nila, nagke-create ng invisible magnetic waves. Ano? Just like yung, yun nga, trumpo na umiikot, ano, it has movement. So, spinning yung ating electrons, make materials magnetic ngayon. Kaya naman, magtataka kayo bakit ang ating mga pako dumidikit sa magnet. Pero ang ating mga kahoy, hindi naman. Ano? So, scientific explanation doon is dahil yung ating mga pako, saan ba made ang pako? Ano, 'di ba yun ay iron nails? So, made up of siya ng iron. And iron ay meron na unpaired electrons in its atomic orbitals. Yung mga unpaired electrons na yun yung nag-act like, sabi ko nga sa inyo kanina, spinning tops or yung trumpong umiikot, ano, each creating ngayon a small magnetic field. Okay? So, in iron, maraming spins na nag-a-align sa same direction, ngayon, reinforcing each other strong magnetism. Kaya naman, ang iron nails ay dumidikit sa magnet. Pero bakit naman ang wood ay hindi? Kasi ang wood ay made mostly ng molecules with paired electrons. Ano? Paired electrons. Kumbaga wala siyang unpaired electrons. And yung ating mga paired electrons, nag-i-spin yun ng opposite directions kanina kasi sa iron ay aligned direction. Kay wood naman, opposite direction. Nakakancel ngayon yung ibang magnetic field. And ang wood ay tinatawag nating diamagnetic. So, mamaya may encounter nyo din natin ulit yan. So, pag sinabing diamagnetic, very weak. Ano, very weakly repelled by a magnet. Kaya hindi siya nag-stick. Ano naman ang Lenz law? So, Lenz law, 1834 states, the direction of an induced current or yung tinatawag nating magnetic field is always such that it opposes the change that produced it. Okay. And ang formula niya is B is equals to H plus 4 pi L. So, sabi dyan, si B ay stands for magnetic field inside the material. Si H ay yung applied external magnetic field and si I ang ating intensity of magnetization. So again, si B natin, ang magnetic field inside the material, ibig sabihin siya yung pinaka-final result. Ano, ng combined ng push inside the material. Okay. So, si H, sabi dyan, applied external magnetic field. So, si H dyan yung outside push. Ano, para bagang itong law na ito or itong equations na ito ay ibig sabihin that material doesn't just accept the external field. Ano,
Kumbaga, nagki-create siya ng sarili niyang response field. Okay, so again, si H ang ating external, applied external magnetic field. Kumbaga siya yung external, outside push or external magnet. Ano? Then, yung ating I is the intensity of magnetization. So, siya yung gaano ba kalakas or how strongly the material itself becomes magnetized. Kumbaga, yun yung response mismo ng materials. How much it pushes back or adds. Okay? So, ano naman dyan si 4 pi I? Ano? O si 4 pi kasi na-explain na natin kanina si I, which is yung intensity of magnetization. Siya yung induced field contribution from the materials magnetization. Okay. So, magbigay ako ng specific na example para mas maunawaan nyo kung ano ba iyan. Okay, halimbawa, mag-imagine kayo na kayo ay nagpapalobo. Ano? So, anong gagawin pag nagpalobo? Siyempre, bubugahan nyo ng hangin ang lobo. Yung hangin ay binuga nyo, yun yung ating H. Ano? Yung applied external na yan. Then, syempre, pag binugahan nyo ng hangin ang lobo, ano mangyayari? Mapapansin nyo ang balon ay nag-i-stretches na. Ano? And sometimes, mapapansin nyo na pag binubugahan, parang minabalik na hangin. Ano? Okay, so yun na yung 4 pi I. Okay, si 4 pi I na yung siya na yung um, materials magnetizations. Okay? Ngayon, yung total pressure inside, yun na yung ating B. Sabi ko nga sa inyo kanina, the final result, the combined push inside the material. Okay, so kung hindi pa rin nagigets ang ating Lenz's law, okay, so halimbawa baga, pag kayo ay nagsuswing, o let's say, ikaw ang magtutulak sa swing, ano, may someone na nakaupo, tapos itutulak mo yung swing, ano, pansin nyo, if you try to push the swing forward, para bagang yung swing ay nilalabanan kayo. Ano, the swing pushes back against your hand. Okay? So, kapag naman itinry mo na ang paggalawin yung water in a bucket, di ba? Makikita nyo na may waves na parang bumabalik na motions. Okay? So, similarly, kapag binago nyo ang magnetic field, the material generates its own field to resist that change. Okay? So, yun lang ibig sabihin. Okay? So, specific example pa ulit tayo para mas maunawaan nyo ang ating Lenz's law. Meron kayong tube, let's say copper tube yan or aluminum tube. Kayo ngayon ay maghuhulog ng magnet. Ano? Maghuhulog kayo ng magnet inside that copper or aluminum tube. Ano ang ma-observe ninyo? It falls slowly. Ano? Mabagal. Bakit? Kasi merong changing na magnetic field na nagaganap. It induces currents in the tube that opposite the magnet's motions. Kasi yung isa ay magnet, then itong isa ay metal. Ano, kaya ganon. So, para bagang kayo ay mag-i-slide sa pole, pero ang inyo namang hand na gagamitin ay malagkit. O, hindi ngayon anong mangyayari? Ang inyong pag-i-slide ay hindi mabilis, kundi mabagal kasi nga ang inyong hand ay malagkit. So, parang ganun po ang ma-observe nyo sa falling magnet in a copper or aluminum tube. Okay, so para mas maintindihan, let us solve. Ayan. Magnetic field inside iron. An external magnetic field of H 1000 ampere per meter is applied to a piece of iron. The intensity of magnetization is 0.02 ampere per meter. Calculate the magnetic field inside the iron.
Okay, so again, ang ating equation is B is equals to H plus 4 pi I. B ang nawawala natin kasi pinapakalculate niya yung magnetic field inside. Ano? Given naman ang ating H, ang ating external magnetic field na 1,000. Ang ating I ay given din the intensity of magnetization which is 0.02. Parehas naman ang unit ng ating H at ang ating I which is ampere per meter. So just substitute and you will get 1,000.25 ampere per meter. Okay, so anong mapapansin? Ibig sabihin, the external magnet pushes with 1,000 units of strength. The iron adds a tiny extra push dahil 0.25 units ang ating nakuha. And together, the total push inside is 1,000.25.